na ako ay darating dito, pupunta rito. At makikita ko kayong mga nagagandahan, nagagwapuhang mga anak ng Diyos. Amen. At sama-sama tayo magpupuri sa Kanya. Amen. Sasambahin ng ating Panginoon Diyos. Amen. And shall we all pray, mga kapatid? Shall we close our eyes? Ating damhin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Sambahin ka sa kahit taas-taasan, O Lord God. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon Diyos, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian. Wala kang katulad, Panginoon Diyos. Walang makapapantay sa iyo, Panginoon Diyos. Purihin ka, O Lord God. Aming pinasasalamatan ng iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Narito kami, ang iyong mga abang lingkod, nagpapakumbaba, Panginoon Diyos. Humihingi ng kapatawaran, ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming mga kahinaan, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Lord God. Nais namin na mapagpuri sa iyo na may kalayaan, umawit, taas ang aming mga kamay na may kababang loob, may kalinisan ng puso, Panginoon Diyos. Kaya naman, dalisahin mo kami, dalisahin mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Basiyuin mo ang laman ng aming mga puso. Puspusin mo ng iyong mga salita sa araw na ito na aming magagamit, Panginoon Diyos, o makapagpatuloy, magpuri sa iyo. Maging karapat dapat, Panginoon Diyos. We humble ourselves, Panginoon Diyos. Batid namin na wala kaming magagawa, Panginoon Diyos, kung wala ang iyong presensya. Kung wala ang iyong banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin, Panginoon Diyos. Kaya naman samahan mo kami, Panginoon Diyos, sa aming paglakad sa iyong kalawalhatian, O Lord God. Holy Spirit, we invite you in this place, Panginoon Diyos. Ang presensya ng aming Panginoon Diyos, inimbitahan namin sa lugar na ito, O Lord God. Puspusin mo ang lugar na ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Ano man ang distraction ginagawa ng kaaway, we cancel it. Rebuke it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. By the blood of Jesus, may you protect this place, O Lord God. Hallelujah. Ang iyong mga salita, Panginoon Diyos, na iyong gagamitin sa araw na ito, i-bless mo po, Panginoon Diyos, lahat ng magagamit mula sa aming pag-aawitan, sa encouragement, Panginoon Diyos, sa lahat-lahat, Panginoon Diyos, na tatayo sa pulpitong ito, ipagpapalain mo, Panginoon Diyos. Ibukas mo ang aming mga puso, Panginoon Diyos. Bukas mo ang aming mga pandinig sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Hallelujah. Magamit namin, O Lord God, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama. Salamat sa katagumpayan, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Victory, inaangkin namin sa araw na ito. We are victorious in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the name of Jesus. Tayo po ay magpuri at sambahin natin ang tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Come on, church. Ibigay po natin ang ating mga pagsamba, papuri sa ating Panginoon. Amen. He deserves our praises. Amen. So come on, church. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa inyong presensya, Diyos. Thank you, Jesus. Kami nananabik, Panginoon.
malaya, Panginoon. Kami ay malaya na magpuri, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Malaya tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Purihin ka. Let's clap our hands to Jesus. Amen. Thank
Jesus. Kami ay malaya. Kami ay malayang magpuri sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory belongs to your name alone, my God. For you deserve the highest praises, Lord. For you deserve the highest glory. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Father God. Hallelujah. We deserve the highest praise. You are the peace that guards my heart,
tapat. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, O God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, O God, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri pagsamba, Panginoon, O God. Walang hanggang ka namin sasambahin, Panginoon. For you alone deserve the highest praises, O God. For you alone deserve the highest glory, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence this morning, O God. Thank you, Lord, for embracing us, Panginoon, O God. Thank you, Lord, for being there for us, Panginoon, O God. Thank you, Lord, for loving us so much, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry your everlasting arms. You never leave me alone. True Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And Lord, binibigyan na namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila sa iyo lamang, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kinakabahan po ako mga kapatid. Hallelujah. Are you blessed with our praise and worship? Amen. Tunay po na napakasarap lumangoy sa presensya ni Lord. Amen. The praise is worship is our time to give para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago po ako mag-share, nais ko po munang manalangin. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Tunay kang dakila. Napakamakapangyarihang Diyos. Lord, narito po ang inyong lingkod na tumayo sa inyong harapan, O God. I pray, Lord, na lead me, O God. Let your Spirit be with me, Lord Jesus. Not, Lord, hindi po ako yung magsasalita, kundi ikaw, Panginoong Diyos, ang mangungusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, lahat ng mga sasabihin, lahat po ng lalabas na mga salita sa aking mga bibig, Panginoong Diyos, kung hindi po ito kaya-aya, Lord God, let me stop, Lord Jesus. Let your power, O God, be moved in my life, Lord. And let this life, Panginoon, ay magamit para lamang sa ikapupuri mo, Panginoong Diyos. Para sa ipakita, Panginoon Diyos, ang iyong kapangyarihan, O God. Salamat po, Lord. I am nothing without you, Lord. I am not worthy to be here, but thank you, Lord, for using my life, O God, para, Panginoon, makapag-encourage, Panginoon, ang bawat kapatid namin sa pananampalataya. Salamat po, Lord Jesus. I humble myself before you. Forgive me, O God, for all the things that I have done against your will. And teach me, Lord, O God, on how to follow you, on how to surrender my life to you, Jesus. Upang, Lord, ang buhay na ito ay maipagamit lamang para sa ikapupuri mo, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah.
I want to share po, Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya, yung 1 Samuel 5 verse 1 to 5 po. Ito po yung story na habang nagbabasa po ako ng Bible is na-amaze po ako kung gaano napakamakapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Basahin po natin. Dinala ko po talaga yung Bible ko. Because I want to read it with my Bible. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po doon, nang maagaw ng mga Pilisteo, ang kaba ng Diyos, yun po yung Ark of God, sinabi po niya, dinala nila ito mula sa Ebenezer papunta sa Ashdod. Pagkatapos, dinala ito sa templo ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon at itinabi rito. Kinaumagahan, nakita ng mga taga-Ashdod ang ribulto ng Dagon na nakasubsob na sa harap ng kaba ng Panginoon. Itinayo nila ito at ibinalik sa dating posisyon. Pero kinaumagahan, nakita ulit nila na nakasubsob ang ribulto sa harap ng kaba ng Panginoon. At ang ulo at ang dalawang kamay nito ay putol na at nakakalat sa bandang pintuan. Katawan lang nito ang natirang buo. Kaya hanggang ngayon, ang mga pari ni Dagon at ang mga pumapasok sa templo niya sa Ashdod ay hindi na tumatapak sa bandang pintuan. Ano po yung nakita natin sa kwento? That our God is mighty. Our God is powerful. Our God is great. Amen. Alam niyo po mga kapatid, nung binabasa ko po yung 1 Samuel, bakit ba nakuha ng mga Filisteo yung ark ng ating Panginoon? It is because natalo po ang mga Israelite ng Philistine. You know that, magtataka tayo, why Israelites kailangan silang matalo, kasama nila ang Diyos? Maybe God has a purpose, mga kapatid. The Philistine, they know na malakas po ang Panginoon. Totoo nga po niyan, kung makikita niyo po sa chapter 4, sila po noong narinig nila na nagsisigawan ang mga Israelites, tapos biglang lumagabog ang buong paligid, they fear God. Natakot po sila sa Panginoon ng mga Israelites. Why? Because also the Philistine believe that the God of Israel is powerful. Amen? But God let the Israelites defeated. Why? Because He has a purpose. Ito po yung purpose, mga kapatid. Do you see na nadala po ng mga Pilisteo ang kanyang kaban sa Ashdod. At doon po ay inilapit, dinala ng mga Pilisteo yung ark ng Panginoon sa tabi ng kanilang Diyos. And ano po yung nangyari? Nakaka-amaze po yung nangyari. Sumubsob po ang Diyos ng mga Ashdod sa Diyos ng mga Israel. Amen. And it shows na walang maikukumpara. Walang Diyos na maaaring iharap sa ating Panginoon because He is the mightiest God. No God can ever compare to our God. Amen? Napakabuti po ng mga Diyos. Ilang beses po yun ginawa. Noong natumba, itinayo nila ulit. Then, what happened? Sumubsob ulit, natanggal ang kamay, natanggal ito. Because kahit anong gawin ng mga tao na naniniwala sa hindi tunay na Diyos, it will fail. Makikita yung pagbagsak. Amen? So, we are so blessed, mga kapatid, because Israelite is the chosen nation. Why God chose Israel? Kasi, totoo niyan, mga kapatid, hindi naman talaga kailangan ng Diyos tayo, because He is a mighty God, a powerful. He can control everything. But He used Israel as a chosen nation para maipakita
ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, nakikita po natin yung defeat, ang victory ng Israel kasama ang ating Panginoong Diyos. Ganon din po sa ating mga paglilingkod, mga kapatid. It not always be na tayo is hindi tayo magkakaroon ng pagsubok na lagi nating napapagtagumpayan. Dumarating yung mga panahon na ang Panginoon ginagamit yung pagbagsak natin upang mas makita sa atin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. At ang Panginoon mismo ang gagawa ng paraan upang tayo is tumaas, magtagumpay. Amen? Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Nakita natin na tunay na makapangyarihan ng Panginoon. Tunay na walang makakapantay sa Kanya. Sinabi po, isa pong verse, kasi naghanap po ako ng verse about mighty gods, and nais ko pong i-share po yung Psalms 95 verse 3. Sabi po doon, "For the Lord is mighty God and a mighty King above all kings." Amen. So, our God na pinaglilingkuran is mighty. He is above every God na nag-i-exist sa mundong ito. And we are so blessed. Why? Because God chose us to know Him. Why? To trust Him. Amen? Kapag alam mo, ang Diyos mo ay makapangyarihan, magtitiwala ka ba sa Kanya? Kapag ang Diyos mo ay mahina, magtitiwala ka ba sa Kanya? Di po ba hindi? So we are so blessed, mga kapatid, that our God is mighty and we know Him. We have that relation with Him, mga kapatid. And with that relation, nagkakaroon tayo ng power na nagmumula sa Panginoon upang mas lalo nating ipakita kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ganon din po sa pagbibigay, mga kapatid. Kung alam mo na ang Diyos mo ay makapangyarihan, you will give for God's glory. Amen? Kung naniniwala ka na ang church na ito ay sinasamba ang tunay na Diyos, hindi ka mag-aalinlangang magbigay para sa ikalalawak ng gawain ng iglesia. Amen? Because if you give, hindi po yun yung time na nawawalan tayo. No. Yun yung time kapag nagbigay tayo sa Panginoon, mas makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa papaanong paraan? If you give for God's glory, marami po tayong naaabot na mga kaluluwa. And are you not happy that you are here in this church? Nagsasama-sama po tayo, nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kung hindi po tayo magbibigay for God's glory, kung hindi po natin mabubuksan yung puso natin sa pagbibigay, mga kapatid, wala po tayong church. Hindi po natin makikita ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, Sunday is my favorite day. Itong araw na ito yung gustong kong araw. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakikita ko po kayong lahat. I'm so very happy to see you all here na nag-worship sa Panginoon, nagbibigay sa Panginoon. Sama-sama tayong tumatawa. If there is time of mga pagsubok, umiiyak din tayo, syempre. But praise the Lord. Because He is mighty and we know Him. We knew Him. Amen. So, don't hesitate, mga kapatid, na magbigay tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kasi makapangyarihan ng Diyos. Kung ano yung ibinigay mo, madodouble yan. Hindi yun, wag na nating sabihin na madodouble yung maning binigay mo. But in other way. Diba? Kapag nagbigay ka sa Panginoon, God will bless your health. Bless your emotion, your heart, and you will live in peace with God. Amen? And you will encounter the true joy in your heart, mga kapatid. Kaya,
Salamat sa Panginoon. Yun lang po ang aking may share sa umagang ito. Nawat ang bawat isa po sa atin ay napalakas ng ating Panginoon. Hallelujah. At nais ko pong ipanalangin ang ating malilikom. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tunay na Diyos na nagpo-provide, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, O God. Dalangin ko po na ang bawat isa na magbibigay, Panginoong Diyos, O God, ay buksan mo ang puso, Panginoon, O God. At ito yung pagbibigay na may kagalakan, Panginoon, sa mga puso namin, Panginoong Diyos, O God. The Lord, we give because we trust you, Lord Jesus. Hallelujah. Na ang pagbibigay po namin, Panginoong Diyos, O God, ay para lamang sa ikapupuri mo at ikalalawak ng iyong gawain, O Diyos. Thank you, Jesus, for everything, and we give you all the glory and honor. Ikaw lamang po ang maitaas at maisamba, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo lamang po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise, praise. Praise. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a ofrecer una canción a nuestro Dios para glorificarle, de que no hay nadie más, no hay nadie más alto que Él, no hay nadie más poderoso que Él, no hay nadie más comparado que Él. Amén. Así que vamos a cantar Nadie.
sana de enfermedades. Nadie, nadie, nadie que más camina sobre las aguas. Nadie, nadie, nadie que más responde con fuego. Nadie, nadie, nadie que más derriba a todo gigante. Nadie, nadie, nadie que más verá el de leones. Nadie, nadie, nadie más es digno de nuestra alabanza. Nadie, nadie que más es digno de nuestra alabanza. Nadie, nadie, no hay nadie más. Nadie se iguala, nadie se iguala, no hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más. Nadie se iguala, nadie se iguala, no hay nadie más, no hay nadie más. No hay otro Dios que se compare. No habrá otro Dios que se compare. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No habrá otro Dios que se compare. Nadie, nadie, nadie. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap damhin ang presensya ng Diyos. Amen? At lalo na tayo ay nagkasama-samang muli. Kaya tayo po ay papurihan natin ang Panginoon at maglingkod tayo sa Kanya. Worship Him in spirit and in truth. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at ating pong ipagkatiwala sa ating Panginoon ang araw na ito. Praise God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Napakabuti mo, O Diyos, sapagkat Lord, hindi mo, Panginoon, kailanman pinababayaan ng inyong mga anak. Sa oras na ito, Lord, patuloy po kami na naglilingkod sa iyo. Panginoon, dadako kami ngayon, O God, hallelujah, sa aming pakikinig na iyong mga salita. So, dalangin po namin, Panginoon, na inyong nga pong pagpalain, O God, ang aming pakikinig na iyong mga salita. Haplusin nyo ang aming mga pandinig, na sa bawat pandinig namin, Panginoon, pakikinig namin ay magsilbi ito, Panginoon Diyos, ng kalakasan ng aming spiritual, Panginoon. So, Father, search our heart and mind, Panginoon Diyos, and continue, Lord God, to bless your people, O Lord God. Give us that understanding upon your word, O Lord God, that we may grow more in our spiritual life, O God. Father, into your hands we commit, O God, this moment.
Let the anointing of your Holy Spirit be upon to your servant. I humbling myself to you, Father, oh God, because Lord, you know that I am nothing without you. So Holy Spirit, I pray, take your ministry, oh God. Hallelujah. Narito ako, Panginoon, upang yung gamit, oh God, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, oh God, ay aming idinudulog sa iyo sa kapangyarihan, oh God, ng banal na Espiritu, lahat ng mga gawain at plano ng kaaway upang hadlangan ang lahat ng biyayang aming tatanggapin sa araw na ito ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord. Purihin ka, maghari ka, O Diyos. Have your time, O God, in Jesus' name. Amen. And everybody say, Amen. Hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay mag-uumpisa ng isang series. Actually, maybe part 1 and part 2 lang po siya. So, nasa gospel pa rin po tayo ng Matthew. Hindi pa po tayo makakaalis sa Matthew sapagkat ating tinatalakay yung Sermon of the Mount na dapat ay mapakinggan natin ang mga turo ng ating Panginoon doon sa Sermon of the Mount. So nandito mga kapatid, nasa Matthew chapter 6 verse 19 to 25 ang ating pong teksto ngayong umaga. At papamagatan po natin ito na lay up your treasures in heaven. Amen? So dahil nais ko mga kapatid na maunawaan natin ang bawat salita ng Panginoon, ano bang itinuturo niya doon sa Sermon of the Mount, doon sa lugar na kung saan nagturo siya, yun ang nais nating mapakinggan. Amen? So, narito mga kapatid, babasahin ko, sabi niya, ito yung patungkol sa kayamanan sa langit. Sabi niya sa 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili. Sabi niya ganon. Dahil dito, ay sabi niya, sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may insekto at kalawang nasisira ng inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Dito sabi niya sa verse 20, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na maninira at walang makakapasok na magnanakaw. Verse 21 sabi niya, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Sa mga talatang ito at sa ating teksto mga kapatid, dito mga kapatid, intended to stimulate the believer, ang layunin po nito ay upang himukin tayo na mga mananampalataya into storing up up for themselves heavenly sa ating sarili, na tayo ay mag-ipon ng kayamanan ng kayamanan sa langit, nang higit pa doon sa kayamanan na narito sa lupa. Actually, earthly wealth, treasures are also important while we are still here on earth. But there is one thing na higit na mahalaga kaysa sa mga kayamanan dito sa lupa. In our text, there are two kinds of treasures we can find. Amen? Number one is yung earthly treasures and heavenly riches. Ito po yung dalawang bagay na ating pong pag-uusapan. Earthly and spiritual, you value and on how you living on it. So dito mga kapatid, sa ating pong mapapakinggan na ating pong pag-aaral ngayon na sermon, mga kapatid, ito ay pagtuunan natin ng bagay sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagturo nito. Ito yung mga bagay na paglalaan niya sa atin na dapat nating sundin upang makarating tayo doon sa ating patutunguhan bilang mga mananampalataya kay Kristo. Ito itinuturo niya upang alam natin kung saan at ano ang dapat nating gawin habang tayo ay narito pa sa lupa. So what are earthly treasures? So earthly treasures defines as accumulated, stored, or God's wealth and form of valuable things. Valuable things. One considered especially
precious or valuable to value highly. Very valuable things usually in the form of a store and precious metals, precious stone, jewelries, and etc. So dito mga kapatid, dito po ang valued, ang treasures na dinidefine po dito, ito po yung naiipon. Ito po yung mga bagay na ating iniipon, di ba? Minsan kapag may nagustuhan tayo ng mga alahas na bumibili tayo, sige ipon lang tayo ng ipon. So, ito yung mga bagay na iniipon natin for a purpose na maaring darating ang time, iniisip natin na tataas ang mga ginto, bumibili tayo ng mga branded na mga bags katulad ng mga LV, di ba? Lumang bago, yung mga ganun ba? Yung Michael Kors, yung mga ganon, di ba? So dito mga kapatid, ito yung mga bagay na ipinapahiwatig dito. Ito yung mga examples lang, mga branded na mga damit, mga Nike, mga Adidas, mga kung ano-ano pa, katulad ng Gucci, yung mga ganon. So, mga bagay na ito ay actually mga bagay na nagbibigay din ng kagalakan sa atin, lalo na kung sobra na yung pera mo, hindi mo na alam gastusin, di ba? So dito mga kapatid, ito po yung mga examples na marami ang mga tao na nag-iipon ng mga ganito. Pag sobra na ang mga kayamanan nila, nakita nyo na nag-iipon sila, nag-ano sila ng mga cars, iba't iba kahit na hindi nila nagagamit, basta may collection sila. Mga kapatid, dito, uunawain natin, ang mga bagay bang ito ay sobrang mahalaga para sa atin. Dito mga kapatid, bibigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito ba ay sadyang mahalaga para sa atin. Ang lahat ng pinagmumulan nito mga kapatid, you cannot buy anything without your money. Amen? So ang money, ang pera, ito ang pinagsisimulan upang tayo ay makabili ng gusto natin. Amen? So what is money? Ayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi niya, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan at ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. So dito mga kapatid, kung titingnan natin, ito ibig sabihin na ang salapi, kung ating hihimayin ito at bibigyan ng pansin, ang salapi ang naglalagay sa atin above others. We become proud. Pag marami kang pera, you place yourself above others. Kasi sabihin mo, lalo na kung umasenso ka na, nagkaroon ka ng maraming pera, you become proud. At sasabihin mo sa sarili mo, if I have more money, I will have more security. Diba? The more na tumataas, dumadami ang pera mo, doon ka lalong nagkakaroon ng iba't ibang pagkakagastusan. Sasabihin mo, marami na akong pera, kailangan may security guard na ako. So, diba? Hallelujah! So, nakita nyo yung mga mayayaman, hindi sila pwedeng lumakad mag-isa. Natatakot sila. So, sabi niya, isa pa, sabi niya, is sin to take the place of God. All my problems, sasabihin ng isang mayaman, all my problems will be solved with more money. Nawawala na sa eksena ang Diyos. Na kung dati, unbeliever siya, nandoon pa na may tiwala siya na, Lord, bigyan mo ko kahit na paano, dahil gusto niyang umasenso. Pero, nung siya ay nagkaroon na ng maraming pera, sasabihin na niya, he become proud. At sabi niya, at naghahangad pa siya ng mas maraming pera. Yan? So, ano pa? To make the word go round. Yan ang lagi nating nasasabi. Money make you word go round.
sasabihin niya, the more money I have, the happier that I will be. Diba? Kasi kung marami siyang pera at lalo na hindi na niya alam kung saan niya gagastusin ang pera niya, kahit hindi na mahalaga ang isang bagay, ginagastusan niya. Amen? Hallelujah. Sabi niya po sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord, it makes rich and He adds to sorrow with it. It's when we covet after money that we pierce ourselves through many sorrows. Ang pagpapala ng Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan, kakontentuan at kapayapaan. Yan ang dapat na nasa kaisipan natin, mga kapatid. The best thing in life are not material possession or by transcend the material realm. Alam nyo, mga kapatid, dito pinapatunayan na talagang ang mga bagay na ating tinatamasa ay galing sa Panginoon. Whether you are unbeliever or believer, pinasisikat ng Diyos ang araw, isang pagpapala ito para sa bawat isa. He demonstrated His power, His mighty, ipinapakita niya, pag umulan, pinauulan niya para sa lahat. Ito ay pagpapakita ang kabutihan ng Diyos, na dito magsisimula na iisipin mo sino ang may likha ng mga bagay na ito. At ang mapalad na mga tumanggap ay yung may Kristo sa kanilang mga buhay dahil alam nila na ang mga bagay na ito, bagamat kasama ang mga unbeliever, subalit ibang-iba ang pagtanggap ng pagpapala ng mga may pananampalataya sa Diyos. Amen? Meron silang pasasalamat, meron silang pagkilala, meron silang kasiyahan, meron silang kakontentuhan. Konti man o marami man. Nandoon makikita natin ang pagkakaiba. Number 2, yung misconception about the wealth. Yung ano ba ang maaari nating isipin? Katulad ng pagkakaroon ng bangko. Big bank. Ang bangko ko ay hindi pipitsuging bangko. Yes, ang bangko ko ay World Bank na. Oh my God! Hindi ibig sabihin, nandoon na napakarami na ng pera. So dito titignan natin ang paghahangad o ang maling pangunawa sa kayamanan ay yung dreaming about being famous and the center of attention. All the time it's self-centered and prideful and ultimate, those will destroy you. Alam niyo, mga kapatid, tunay nga na ang pagka meron ka ng maraming pera, talagang makakalimutan mo ang Diyos. Dahil sasabihin mo, ang pera ko ang nagpapasaya sa akin. Doon mo mararanasan na parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Nagangad ka na and you are hunger with yung maging famous ka, makilala ka. Kung dadaan ka sa lugar, lalo na nadaanan mo yung mga dating mong kaklase, nagtitinda, halika, ay, hindi ako kumakain ng ganyan, hindi ako nagsusultok ng ligdag. Diba? yung nagiging proud ka na, masyado ka ng yung nasira na dahil sa yung kapalaluan, nasisira ang tunay na yung dating ikaw. Nilamon na ng kayamanan, pag-ibig mo sa pananalapi. Kaya nga tunay sabi niya na the love of money is the root. Ibig sabihin, money is not a sin, but the love of money. Yun ang nagbigay sa'yo na upang maging palalo ka. Money makes the world go round. I need to be rich in order to travel. Yan. Di ba yan ang maling conception natin na kapag ay kailangan ko pa ng marami pang pera upang makapagbiyahe ako. Tayo, siyempre, nag-iipon tayo tuwing summer para makabiyahe tayo sa Pilipinas. Pero pag marami kang pera,
mapa-winter, mapa-summer, pupunta siya sa all around the world. He's free kasi may pera siya. At yung mga bagay na yun, yan ang pag-uusapan natin mga kapatid. Alam nyo, ini-expose lang natin to. Sa part 2, makikita natin ang lahat ng kahalagahan nito. Money can buy. Sabi niya doon, money can buy spiritual love. Hallelujah. Yun ang isip niya. Hindi na ito'y tinuturo, kundi yan yung misconception ng pagkakaroon ng pera. Na akala niya mabibili niya pati kaibigan, mabibili niya pati pag-ibig. Amen? Yung pagka mayaman ka na, yung dati mong mga kaibigan na kasama mong nagtitinda sa palengke, ay iiwanan mo na at makikisama ka na sa high socialite people. Hindi mo na sila lilingunin, kundi ayun, tinutuya mo na sila. 1 Timothy chapter 6 verse 9, the scriptures teaches us with this truth. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na magdadala sa kanila ng kapahamakan. Alam nyo, ang pera is maganda dahil yan ay pagpapala ng Panginoon. Kaya nga tinuturoan tayong magbigay. Kasi pag nagbibigay tayo, pagpapakita natin na tayo tumatanggap. Amen po ba? Amen. Ibinibigay mo yung ano ang meron ka. Pero kapag mayaman, makaramihan pa sa mayaman, sila pa yung madamot pagdating sa gawain. Pero kapag kung alam nating pahalagahan, ang pera na ito ay mula sa pagpapala ng Diyos. Lahat ng tinatamasa natin, galing yan sa pagpapala ng Diyos. At ngayon, bakit kung ganon, bakit hindi niya pagpalain ang church? Ang Panginoon, binigyan tayo ang bawat isa ng pagpapala upang tayo subukin kung papaano natin panghawakan ang mga pagpapalang ibinibigay niya. Amen? So we have to be, kailangan alam natin, maliban na meron kang Espiritu ng Diyos at kaisipan ng banal na Espiritu, doon mo mauunawaan, para saan ba? Actually, ang lahat ng mga bagay na yan na dumadaan sa atin ay kasama sa mga pagsubok on how you will treasure them. Amen? Hindi binigay sa iyo yan para sa sarili mo lang. There's a purpose in everything that you receive from the Lord. Narito ang katotohanan, the fact. Sabi niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. Sabi niya, for which some have strayed away from the faith in their greediness and pressed themselves through with many sorrow. Nagbibigay ng kapahamakan sa kanila na unti-unti hindi nila namamalayan. Bakit kapahamakan? Hindi naman sila, nandoon lang sila, yung pera nila nandoon lang. Yun nga, alam nyo ba na kasalanan sa Panginoon na binigyan ka ng pagpapala pero hindi mo ito binabahagi kundi sinasarili mo lang. At yun ang nagbibigay ng kapahamakan sa iyo, spiritually. Sabi niya, dito kung titignan natin mga kapatid, ang Panginoon, ang lahat ng mga pagpapala ay galing sa Kanya. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat sabi niya, binasa natin na ang lahat, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang paghahangad sa salapi ay nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Karamihan sa mga dati magkakasamang pamilya dahil kumakain sila sama-sama, they are very happy because kahit nasakto lang yung pagkain nila. Pero nung sila ay nagsimula na, umangat, nagkaroon ng kanilang mga kayamanan, doon na nagsimula. Naging waldas ang bawat isa hanggang sa may mga tukso na nadaanan at yun ang nagbigay na sa kanila. Hindi na nila nahawakan
na sila ang magpalakad doon sa binigay ng pagpapala, kundi sila'y napahamak. Kaya mag-ingat tayo. Kaya ito yung turo ng ating Panginoon sa Sermon of the Mount na bigyan natin ng pansin. Sapagkat ito, ang mga bagay na ito ay dapat nating malaman upang alam natin kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. You brought nothing into this world and you'll take nothing out. Yan po yung sinabi ni Job. Sabi niya sa Joel chapter 1 verse 21, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. So, tayo ay walang karapatang magreklamo sa Diyos. Tayo ay pinagpapala. Nasubukan ka, darating yung time, kasi ang salita ng Diyos, totoo yan. Sa sobrang pagpapahalaga sa kayamanan, magbibigay ng kapahamakan. Sooner or later. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng tuon, bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga biyaya na pagpapala na binibigay ng ating Panginoon in whatever form. Amen? So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ikaapat, people. Titignan natin, alam niyo po ba na si Solomon, ang aking uncle, you know? Solomon walked with earthly desires and great treasure. Solomon also acquired great wealth, and there were said to be no kings all in all the earth who could compare him. Walang maikukumpara kay Solomon kung ang pag-uusapan ay kayamanan. Earthly desire na dinidesire ng kahit na sino on that time. He has a great treasure. Kaya nga sabi doon, siya yung nakatala dito sa Bible that he received a great treasure. Amen? Dito, sabi niya, no one can compare to him. Under Solomon's reign, Israel reached her greatest point of as a nation. Wealth, honor, power, respect were hers because of the administration of her greatest king. Kaya sa Israel, nakilala ang haring ito na si Solomon. Nakilala ang Israel lalo dahil sa pagkakaroon ng pinagpalang hari. Pinagpala siya ng Panginoon. Maging ang mga bansang malalayo ay napakinggan nila ang biyaya ng kapangyarihan, katalinuhan nito. Gayunpaman sa pagkatapos maghari ni Solomon, ang Israel ay nabangkarote. Sa temporal at spiritual, ang pagkasira at alitan ay nasa lahat ng dako. Bakit? Hallelujah. Paano nangyari yun? Sa loob ng 1 taon, pagkamatay ni Solomon, ang lupain ay nahati sa dalawang kaharian at ang takbo ng kasaysayan ng Israel ay permanenteng binago. Mga kapatid, kung hindi tayo mag-iingat sa mga biyaya, mga pagpapalang tinatanggap natin sa ating Panginoon, magbibigay ito ng kapahamakan sa atin. Ito ang nais ituro ng Panginoon sa atin. Sa mga pagpapalang ito, bago pa dumating ang panahon natin, nung ang Panginoon ay nagturo doon sa bundok upang pangaralan ng mga taong ito kung paano ang kanilang gagawin. Sapagkat ang pagtuturo ng Panginoon, ito yung pagtuturo ng daan tungo doon sa kalangitan. Sermon of the Mount. Naalala nyo, we started in the Beatitude. At ngayon, nag-start kasi tayo sa 5 na sa Gospel of Matthew. So nasa 6 tayo. Tatapusin natin ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon.
Ikalawa, sa New Testament naman, si Simon. Itong Simon na ito yung sorcerer. Hindi siya yung si Simon, the disciple of Jesus. He is the sorcerer. Simon was convinced he could purchase the gift of God with treasure. Dito, itong Simon na itong si Simon, kaon na lang. Si Simon, ito yung nagpapanggap na, kumbaga sa sorcerer, ano ba yung sorcerer? Parang witchcraft, yung family of with the familiar spirit, you know? Dito sa Acts chapter 8 verse 9 hanggang 24, babasahin natin para maintindihan natin. Maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sa verse 7 tayo nag-start. Sabi niya, sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. So nandoon ang mga disipulo ni Kristo. Nagmi-ministeryo sila sapagkat that time, Jesus, umakyat na siya sa langit at naiwan ng kanyang mga disciple to do the ministry that Jesus had taught them. Itinuro sa kanila. So, yun, nakita natin na nandoon yung pagpapagaling nila at pagkakaroon ng deliverance. Marami ring mga paralitiko at mga pilay ang gumaling. So, pinagpatuloy nila yung ministeryo ng Panginoon. Kaya masayang-masaya mga tao sa lungsod na yun. Sa verse 9, may mga tao din doon na ang pangalan ay Simon. Si Simon, matagal na niyang pinahahanga ang mga taga Samaria sa kanyang kausayan sa Salamangka. Ayun, Salamangkero pala sa Tagalog. Ito yung si Simon. Nanonood siya. Tinitignan niya. Dahil sabi niya, baka kaiba ito. Ito nagsasalamangka magician. Amen? Nagmamayabang siya na akala niya kung sino siyang dakila. Pakiramdam niya, proud siya dahil akala niya magaling siya. Dahil marami ang umahanga sa kanya. Ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi niya, ang tao ito at ang iyong kapangyarihan ng Diyos. Sa verse 17, tayo po ay lulundag sa 17, sabi niya, nung ang Panginoon, nung si Pedro at si Juan, the disciples of Christ, ay nagmi-minister sila. Nandoon yung pagpapagaling na itinuro sa kanila ng Panginoon. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na espiritu. So, nagpahayag sila at nagkaroon ng deliverance, nagkaroon ng salvation. They preached the word of God. And many people received the Lord. Many believed, many people, nagkaroon sila ng pananampalataya dahil tinanggap nila ang banal na espiritu. Without accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit cannot come into you. Nakita ni Simon na ang pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay tinanggap nilang banal na espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan. Nakita niyo yan? Hindi si Juan, ha? Juan, hay! So, dito natin makikita, inalok niya sila ng pera. Sabi niya, bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na espiritu. Akala niya nabibili ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana at ang iyong pera sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. So nakita natin mga kapatid, dito mapapatunayan natin na ang pera, hindi lahat ay mabibili ng pera. Mapalad tayo ng mga mananampalataya sapagkat ang kapangyarihan tinanggap natin mula sa banal na espiritu ay hindi nabibili ng pera. Kaya yun ang isang mabuting pagpapalang tinanggap natin. Amen? Sa verse 21, sabi niya, wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Nakita nyo? Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak
at manalangin ka sa Panginoon at patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Nakita niyo mga kapatid, dahil sa kanyang pera, gusto niyang hilingin at gawin. Akala niya kaya niyang bayaran ang kapangyarihan ng Diyos. So sabi niya sa verse 23, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan. Verse 24, sinabi ni Simon, kung maari manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi ninyo. So nagkaroon siya ng takot. Nagkaroon siya ng takot kasi nilaro niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, inihiling niya na manalangin sila para sa kanya. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Ito ay blaspheming of the Holy Spirit. Hindi sinabi dito, but you can discern the Word of God. Why did Simon want to buy the Holy Spirit? Simon wanted the power and respect from others. And he was not considering these others. He would be laying hands on. Gusto niyang maglastog, gusto niyang magyabang. Yung ipapatong ang kamay at para matumba. Oh. He would be laying hands on what he was looking for, what he wanted, did not have the right heart and mindset of it. Alam niyo kung wala tayong pure heart, naalala yun yung lagi tayong babalik sa beatitude. Unless you have a pure heart, a meekness spirit, the Holy Spirit cannot be able to live in you. You must have the bankrupt spirit that will bring you before the Lord. Hallelujah. What he wanted, he did not have the right heart and mindset of it. He offered to purchase this power so that he, upang yumaman siya, gagamitin niya para sa kanyang business. Di ba? Gusto niyang kumita, gagamitin niya pa. Kasosyo niya ang banal na espiritu. Hallelujah. Matthew 6:19. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa. Dahil may mga insekto, ibig sabihin, may mga tanga sa ibang translation. Yung katulad nung, alam nyo ba yung mga insekto o mga insect, di ba napakarami niyan? May mga, yung kumakain ng bahay? Anay! Kaliliit nila. Gaano man kalaki ang bahay mo, yang anay na yan, pag pumasok sa bahay mo, lahat ng kahoy kakainin nila. Wala kang kalaban-laban. They can hide from you. At kalawang nasisira sa iyong kayamanan. Kahit sabihin mo pang bakal ang bahay mo, may kalawang nasisira sa kalawang. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Marami ang mga mandaraya. So, dito natin iisipin na ang mga salita ng Panginoon ay totoo. Kaya tignan natin mga kapatid, ano bang asset meron ka? Number 5, material assets. What could be your treasure? Maaring sasabihin mo, meron kang malaking bahay. Napakalaki, milyones ang pagpapagawa mo ng bahay. Oh, lala. Mansion. Maaring yan ang ipinagmamalaki natin. Magkanong nagastos natin. Your car. Anong brand ang car mo? Mercedes? Oh, lala. Ang meron siya, pangalan lang, Maria Mercedes. Sabi ni sister, I just heard. So, your money, ilang milyon meron ka sa bangko? Hallelujah. Yan ba mga bagay na ipinagmamalaki natin? Alam nyo, ang lahat ng kayamanan dito sa lupa ay temporary lamang. At hindi naman
Actually, hindi naman po masama na magkaroon ng kayamanan. Dahil kung ito ay kaloob ng Panginoon, patulad ni Solomon, ano ang hihilingin mo pag sinabi ng Panginoon? Ano ba ang hinihiling mo? Hindi siya naghangad ng kayamanan. Hinangad niya karunungan. At ganon ang Panginoon. Hindi ka humingi ng kayamanan dahil mahal ka niya and He have seen your heart that is pure. Kahit hindi mo hihilingin, ipagkakaloob niya. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang puhunan lang natin ay yung pagkakaroon ng puso na tunay. Amen? Hallelujah. Kaya, ang mga bagay na yan ay mga temporary lamang. Hindi po masamang magkaroon dito sa lupa dahil ang mga pagpapalang yan ay galing sa Diyos. Matthew chapter 6 verse 20. Anong sabi doon? Matthew, sabi niya, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto, kalawang na maninira, na walang makakapasok na magnanakaw. Ano po ang ibig sabihin nito? Una, kailangan nating sagutin ang katanungan na what is the spiritual meaning of treasures? Our treasures are the gift of God that has given to us to use for His glory. Amen? Hindi ibinigay ng Diyos sa mga pagpapalang ito para sa sarili mo lang. Ito ay binigay ng Diyos na pagpapala upang ma-enjoy mo at ito'y maibahagi mo sa iba. Amen? Our treasures consist of time, talent, energy, creativity, and material wealth. Ito yung mga bagay na magkakapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Yung time. How much time you give to God? How much time you spend to your work, to yourself, and how much time you give to God? What talent God has given to you? Are you using it for the glory of God? Energy. God has given you the power. God has given you the health, the strength. How you use it for His glory. Creativity. Binigyan ka niya ng kakayahan to do something. God has given you the wisdom, the knowledge to create things for His glory and material wealth. Of course, all this belong to God anyway. In fact, we owe our whole lives to Him in gratitude for what He has given us in Christ Jesus. Ang kalooban ng Panginoon ay mamuhay tayo ng may kasaganaan. Yun ang pinangako ng Diyos. Pero hindi niya ito ibinigay sa iyo para sa pansarili mo lamang. Ito ay ibinigay niya sa iyo para ma-demonstrate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Dapat yun ang maunawaan natin. God bless you in your work. God bless you to give you a house. Kasi gusto ng Panginoon, ang Diyos natin mayaman, ayaw niya tayong magmukhang kawawa. Kasi ang ating Diyos ay mayaman. Pero hindi niya yun ibinigay sa'yo, sa pansarili mo. Kailangan mo itong igamitin ayon sa kalooban ng Panginoon. Next, trust. I have only 10 minutes. Trust in the Lord. Trust is the living God who gives us richly all things to enjoy. Kawikaan. Nakita ito yung sinasabi ko na trust in the living God who gives us richly all things to enjoy. Gusto niya mag-enjoy tayo sa mga biyayang ito, mga pagpapala. Amen? Kawikaan 23:4-5, sabi niya, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Hallelujah. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Kasi ang mismong Diyos ang magpapala sa iyo. Ang pagiging isang mananampalataya at tuwid na naglilingkod sa Panginoon, automatic, God will bless you. Whether you like it or not,
the Lord will bless you, especially when you're letting the Lord to use you for His glory. Hallelujah! Kaya nga sabi niya, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Don't try hard. Because the favor of God is with you. Wherever you go, whatever you do, the power of God is with you. Number 5, sabi verse 5, dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Ang lahat ng pinaghirapan natin sa sarili nating kakayahan, wala sa patnubay ng Diyos, ang lahat yan ay madaling mawala. Pero ang pagpapala na galing sa Panginoon, siya ang mag-iingat nito para sa iyo. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa makamundong bagay. Nakita nyo mga kapatid? The Lord wants us to focus our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Not upon the work, not upon the wealth of the world, because all these are temporary. Hallelujah, ang lahat ng ito ay mawawala. Subalit ang kayamanan na ito ay iniipon sa langit, ito ay dadatnan mo pagkatapos ng buhay mo rito. Doon ka mag-ipon. Yun ang destinasyon mo ng maraming taon. Alam nyo, this is true. I want to have a very, very short testimony. Nung nagkaroon na ako ng 63, my last birthday, sabi ko, Lord, how many years you will give na ibinigay mo? According to the Bible, 80 years. So Lord, if 80 years, I have only 13 years remaining. Tama ba yung kwenta ko? 17. Grabe. Thank you for correction. Mahina po kasi ako minsan, pero matalino naman po ako mga kapatid. So nakita nyo. So ano ang gagawin ko sa remaining 17 years? Lord, kung mag-iipon na ako ng mag-iipon at maiiwanan ko yon, kagalakan sa mga mapapamanahan. Amen? Pero alam nyo, sabi ko, Lord, you have given to me, I will enjoy them all. Kasi yun ang biyaya. Yung mga sumusunod, nung sila may mga pananampalataya, God will bless them more. Kaya tandaan ninyo, ang salita ng Diyos ay totoo. Number 7, lay up your treasures in heaven. Matthew chapter 6 verse 21. Patapos na po tayo. I have only 5 minutes remaining. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ano ang higit mong pinapahalagan sa puso mo, yun ang kayamanan mo. Kaya hindi ka makapagbigay sa Diyos kasi higit mong binahahalaga ng sarili mo. Kaya hindi ka makapaglingkod sa Diyos because the Lord is just second time around. Siya lang ay pangalawa lang sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng kasiguruhan na tayo ay kanyang pagpapalan, eternal life. Yun ang naisip paliwanag ng Panginoon na ang ating buhay sa lupa ay temporary lahat ito. Lahat yan ay mawawala. Minsan nga hindi natin alam, ang dami nating nababalitaan dyan. They are in the middle of their success, but in an instant na heart attack, na iwanan nila ang mga milyones sa mga tao na hindi naghihirap. Ano kayang gagawin ng mga nagmana ng milyones nila? Hallelujah. Yan ang sinasabi ng Panginoon na ituon natin ang ating pag-iipon sa langit kasi doon sa langit, doon mo dadatnan ang lahat ng iipunin mo at doon ka mag-i-enjoy sa piling ng Panginoon.
of greed and covetousness for life does not consist in the abundance of possession. Hindi ka mabibigyan ng tunay na kagalakan, kasayahan ng possession ng mga bagay dito sa lupa. Pansamantala lamang yan. It's hard to enter into the kingdom of God trusting in riches. Kung yan ang magiging sagabal sa buhay mo patungo sa kalangitan, yan ay isang warning sa buhay mo. Hallelujah. Since all that we seek to attain are all temporary, none on which can satisfy your judgment with God. Example, inulit lang natin, fine house, meron akong magandang bahay. So, habang nagkakaroon ka ng magandang bahay na maaaring iniisip mo, uy, mas maganda yung bahay ko kaya di ba nagiging proud tayo? Lord, salamat sa binigay mo, ha? Sabi niyo, buti binigyan mo ako ng mas malaki kaysa kay Alam niyo, mga kapatid, the Lord knows our heart. Cars! Anong tatak ng cars mo? Anong brand? Hallelujah! Fine clothes! Versace? Burberry? Hallelujah! The best of earthly possession are not enough to save us because we neglected that the one spiritual factor, that free gift of salvation. Alam nyo, ito ang hangadin natin, ang kaligtasan natin. Kailangan lakaran natin ang kaligtasan na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Romans chapter 14 verse 17, sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, kagalakan mula sa banal na Espiritu. Hallelujah! Kaya tignan nyo ang sinabi ni David, ay sinabi sa Psalms 119, verse 1 and 2, sabi niya, mapalad ang taong namumuhay ng malinis at naayon sa utos ng Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Sila yung mga tunay na pinagpala. Verse 8, number 8, pre-gift with a promise that will lead us to heaven. Salvation, makikita natin sa Acts 4:12, sabi niya, walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya wag natin ipagmalaki ang lahat ng mga tinatamasa natin. Wow! Anong K yan? Cable. MK. Anong K yan? Hallelujah. We cannot boast. They are only earthly possessions. They are just only temporary na wealth. Minsan nga, di ba tunay sinabi niya, sapagkat marami ang magnanakaw, minsan hinahablot na lang. May nakita akong video, nakasakay yung babae sa upuan sa jeep. Habang nakaparada yung jeep, may lalaking nakatayo doon. Nung aandar na yung jeep, hinablot yung kwintas niya. Sabay takbo. Umalis na yung jeep. Paano pa niya mahabol? You see? It's true. The word of God is true. Hallelujah. Eternal treasures in heaven. What are the eternal treasures in heaven? God lays us up His own treasures in heaven. They are the souls of His people. Ito yung treasure, tinitreasure ng Panginoon. Yung mga kaluluwa na Kanyang pinagpala, yung mga tumanggap sa Kanya, treasures kaya sa Panginoon Diyos yun. Our treasures are the gift that God is given us to use for His glory. Hallelujah. Kaya nakita natin, our treasures consist of time, talent, energy. Ito yung kaya kung anuman ang mga itinanim ng Diyos sa inyong mga buhay, mga kapatid, gamitin nyo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Binigyan Kanya ng karunungan, use it for His glory.
the more you give it to God, that is form of your worship, the more will give you more. In whatever form, if you will give it to God, as you worship to Him in spirit and truth, the Lord will bless you more. Hallelujah. Kaya patuloy tayo, mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 hanggang 2. Tignan nyo ito, mga kapatid. Ito ay pangungusap ng Panginoon. Tandaan ninyo, dahil noon pa man at hanggang sa ngayon, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa lupa. Verse 2, ang sabi niya, kung susundin ninyo ang Panginoon sa inyong nanging Diyos, mapapa sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, huwag ka nang magpakahirap na magpakayaman dahil mismong ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Ang susi ay ang pagsunod sa Kanya. Woo! Grabe si Lord. Alam nyo, may tao, there's a person who consider himself rich but really has nothing. Ito yung mga proud. Ito yung mga bagay na pinagmamalaki nila ang kanilang sariling karunungan. And there's a person who consider himself poor but has a great riches in heaven. Ito ang gayahin natin. Matthew chapter 6, 21. We are closing. Sabi niya, when Jesus say, for where your treasure is, there your heart will be also. He is asking us to reflect on what we value most in life. Because whatever we treasure will inevitably capture your heart and guide our action. Jesus is not just talking about material wealth. Hallelujah. But spiritual wealth in heaven for eternity. Sabi niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. So, sabi ng Panginihiling sa atin na pag-isipan kung ano ang higit na pinahahalagahan natin sa buhay. Dahil kung ano ang ating pinahahalagahan ay tiyak na bibihagin ang ating mga puso at gagabay sa ating mga aksyon. Hindi lamang material na kayamanan ang tinutukoy dito ni Jesus, kundi spiritual na kayamanan sa langit para sa walang hanggan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo hinahayaan na maging mangmang. Hindi niya tayo hinahayaan ni inaabando naman. Itinuturo niya sa atin. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu upang unawain ang daan tungo sa kalangitan. Ang mga salitang ito ng ating Panginoon, ito ang magbibigay sa atin ng lakas, ng karunungan, kaalaman, upang mapagtagumpayan natin ang paglakad tungo sa kalangitan. Ang turo ng ating Panginoon sa Sermon of the Mount, mga kapatid, bigyan natin ito ng pansin sapagkat ito ang tunay na bagay na kung susundin natin, tunay nga na hindi tayo kailanman mawala. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ang dakilang mong pangalan, Panginoon. O kay buti mo, O Diyos, sa mga banal. Napakayaman ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katuruan mo, Panginoon Diyos, na iniwan sa amin. Ito ang mga bagay na amin, Panginoon, pahahalagahan
Ito ang aming aalalahanin habang kami nabubuhay. Panginoon, salamat po. Tunay nga na ang pagsunod sa iyong kalooban ay isang tunay na kayamanan. At Lord God, ang hanapin namin ang kalooban mo at ang iyong katwiran, O Diyos, ay susi ng kasaganaan ng buhay. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagbigay kalakasan sa amin. Pagpalain niyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin na narito ngayon at sa mga nakikinig, Panginoon Diyos. Lord, napakayaman. Amin ito, O Lord God, iuukit sa aming mga puso't isip ang mga katuruan mo, Panginoon, upang ito ang aming lalakaran habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, patuloy mong hinugin ang aming pananampalataya. Palilimin mo, Panginoon, ang aming pagkilala sa iyo. Lord, salamat po. Nagbigay kalakasan sa aming espiritual na buhay ang iyong mga salita, Panginoon. Ito, O Diyos, ang aming kalakasan, kagalakan. Tulungan mo kami na ang lahat ng aming mga tinanggap na pagpapala sa iyo, Panginoon, ay amin ding maibahagi sa aming kapwa. Para sa iyong ikaluluwalhati, Panginoon. Ama, sa oras na ito, hinihiling ko na patuloy mo na palakasin ang bawat isa ng miyembro ng iglesyang ito. Ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama, ang lahat, Panginoon Diyos, O God, na nakapakinig. Ama, iukit mo sa kanilang mga puso. Thank you, Father, for your goodness. Holy Spirit, we ask and pray that may you continue to guide us, lead us in every single thing we do. Oh God, we may glorify you. That whatever we do, wherever we go, Lord God, hallelujah, we leave it unto your hands and lead us and guide us. Father God, salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Ang aming pagkukitungo sa bawat isa tulad ng katuruan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng magandang relasyon sa bawat isa, sapagkat ito ay pag-iipon din sa langit. Father, we give you all the glory and praise. Pagpalain niyo, O Diyos, O God, ang bawat isa sa amin. Shall we raise our hands upon the Lord, symbolizing that we are so grateful to God. Hallelujah. Lord, we thank you. We bless your name. We exalt your holy name, O God. Glory, O Lord Jesus. All honor belongs to you alone. Lord, salamat po, Panginoon. Father, we pray and we ask, as we your people, we are your children, and we have the access, O Father God, because it is your promise, O God, that whatever we ask in your name, we shall receive them, that our joy may be complete and you will be glorified, God. Father, may you open the gates of heaven right now and pour out your abundant blessing as you have promised, Lord Jesus, that everyone may receive their portion. Hallelujah. That everyone may receive their portion, Lord, spiritually, materially, physically, oh Lord God, in every form of your blessing. Let everyone be blessed, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we thank you for the eternal salvation that you have done and you have given us, O Lord Jesus. King of Kings and the Lord of Lords. Into your hands we commit our soul to you, God. We belong to you, Lord Jesus. Giving you all the glory and praise. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. God bless you. See you next week. And I love you all. Bye-bye.